Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pan-upload. Halos ibagsak ni Rance ang malaking katawan sa malapad na kama. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata at mabigat na napabuntong hininga. Na magmulat siya ay tumambad sa kanya ang kisame kung saan nakaguhit ang magagandang ulap at ang asul na dagat. Muli siyang napabunot ng hininga. Ang seashore view sa kisame sa silid niya ay pinaguhit pa niya sa kaibigan niyang artist na nakilala niya sa beach na isa sa mga tourist spot sa Sorsogon. Nasa kabilang bahagi lamang ng isla ang nabili niyang resort, ilang taon na ang lumipas. Ang view sa kanyang kisame ay ginaya lamang sa larawang kuha niya sa resort. Pakiramdam niya ay nawawala ang pagod niya kapag nakatitig siya sa view na iyon. Subalit ngayon, pakiramdam niya ay lalo lamang dumagdag ang payapang larawan ng karagatan sa emptiness na nararamdaman niya. He suddenly felt old and tired. And he realized just now, his life was damn boring. Kagagaling lamang niya sa isang high school reunion ng batch niya at doon muli niya nakita ang halos lahat ng mga kaklase niya pagkatapos ng 15 taon. Mahigit kalahati ng mga kaklase niya ay matagumpay na sa larangang pinili. Ang iba naman ay hindi pa pinalad na magtagumpay financially, pero masaya naman sa mga piniling landas. One thing he noticed, halos lahat ay may pamilya na. Ang ilan ay may mga anak na. May mga kakakasal lamang at ang mga natitirang hindi pa nagsisettle down ay kasama naman ang mga nobyo at nobya. Meaning, may mga maganda at seryosong relasyon ng mga ito. And pity on him, he was the only one who came without a companion. Suddenly, he felt he was unlucky. Everyone seemed happy and contented with their lives and careers, while he just realized, despite his success, his life was meaningless and boring. And he realized too, he wasn't even happy. Muli siyang napabunot ng paghinga. Ang mga nakalipas na taon sa buhay niya ay ginugol niya sa pag-aaral sa States. At 21, he was an IT specialist. At 22, he had his first ₱1 million bank account. At 24, he finished a degree in business. At 25, he owned a beautiful resort in Sorsogon. At 26, he was elected as the corporation's president. And now, at 29, he was unhappy and bored. He felt worthless. All right, he possessed the wealth any man would die for. The charm that made even the goddess swoon. But what else? He had a serious relationship and he was getting old. Ang mga babaeng dumaan sa buhay niya na hindi na niya mabilang ay pulos panandaliang affair lamang. Didn't even last a month. Hindi siya naghahanap. Babae ang lumapit sa kanya at ibinibigay ang gustong makuha ng mga babaeng iyon mula sa kanya. Expensive gifts and pleasure. Nothing else. Napapitlag siya sa call alert ng kanyang cellphone. Padarag niyang inabot iyon. Kung babae na naman ang tumatawag ay papatayin na lamang niya iyon. Salamat na lamang at ang pinsan niyang dentista ang tumatawag. Iyan? Aniya nang tanggapin ang tawag. Hindi pinsan niya ang nasa kabilang linya kundi ang asawa nitong si Fatima. Rance! Hayun ang pinsan mo. Chinecheck ang ngipin ni Trish. Anang babae sa masayang tono. Hindi niya maiwasang balikan sa isip ang naging pakiramdam niya sa asawa ng kanyang pinsan nang una niya itong makita sa family reunion sa probinsya ng kanyang lolo Alfonse. She was innocent and refreshing, like a new bloom white rose unstained. Hindi niya maiwasang mainggit kay Ian na nakatagpo ito ng ganong klase ng babae. At may magandang kwento ang pag-ibig ng dalawa nang sumunod na mga buwan na lamang niya nalaman. Timmy, hi! What's up?
Inutusan ako ni Ian na tawagan ka para i-confirm kung pupunta ka sa reunion. Sa makalawa na yun, di ba? Natahimik siya. Iyon ang isa pang problema. Natitiyak niyang sa kanya naman matutuon ang mga mata ng buong angkan. Mula kasi nang bigla magpakasal si Ian, ay 3 na lamang silang binatang naiwan. Nang sumunod na reunion, umuwi ang isa sa mga binata niyang pinsan kasamang asawa nito. At noong 1 taon lamang nagpakasal na rin ang isa. At ang huling nasa listahan kasama niya ay magdadala na rin ng fiancé sa reunion. At siya, he just broke up with his recent girl. Ibig sabihin darating siyang mag-isa na naman. Rance, ani Fatima na nagtaka marahil sa katahimikan. Of course, I'm coming, Timmy. Hindi ko matitiis si Lolo. Okay, galak nitong sabi. May pinapasabi rin pala si Ian. Ano yun? Kailangan mo raw magdala ng girlfriend kung ayaw mong ipakasal ka ni Lolo sa babaeng napili niya para sa'yo. What? Bulalas niya at napabalikwas ng bangon. Naalala mo, lumuwas ng Maynila si Lolo? Yeah, he attended a friend's wake. Why? Sa amin siya tumuloy pagkatapos. Nag-usap sila ni Ian. Nabalitaan na pala niyang uuwi si Manny kasama ang fiancé nito. Ikaw na lang daw ang binata sa pamilya, kaya naisipan na niyang ihanap ka ng partner. Kasal na agad ang pinaplano niya sa Rance. Kasal mo sa babaeng napipisil niyang maging bahagi ng pamilya. That couldn't be true, Timmy. Gusto niyang pagpawisan ng malamig. Kung kay Ian ang galing ang impormasyon, ay walang dudang seryoso si Lolo Alfonse dahil ang pinsan niyang iyon ang una nitong pagsasabihan sa mga sikretong plano nito. Alam kasi nitong mananatili lamang kay Ian ang impormasyon. Pero dahil sa magpipinsan ay sila lang ni Ian ang pinakamalapit sa isa't isa, hindi marahil nito natiis na hindi parating sa kanya ang nalaman. Alam niyang ito ang kahuli-hulihang tao sa mundo na magnanais na miserableng buhay para sa kanya kahit palibing witness ito ng mga pambababae niya. At si Lolo Alfonse, sa laki ng pagmamahal niya rito, dagdag pa ang mga nagawa nito sa pamilya nila. Sakaling hilingin nito iyon ay hindi niya ito kayang tanggihan. What you said is true, Rance. Narinig niyang si Ian na nasa kabilang linya. And it's a lucky day for you. Patuloy nito kasunod ang nakakalokong tawa. Uuwi si Manny with his fiancé. Ikaw ang natitirang choice ni Lolo sa matchmaking game niya. Katapusan na maliligayang araw mo, Rance. Boses ni Fatima sa background. Her husband chuckled. You can bring an actress, anang pinsan, para umarting girlfriend mo. But be sure na hindi ka mabubuking ni Lolo o ng sino mang kasapi ng pwersa niya. Ang tinutukoy nito ay ang mga kamag-anak nilang nagnanais makita mag-asawa na siya. The old man hates being fooled, you know it. Kaya kung magbabayad ka ng babaeng magpapanggap na nobya mo, siguraduhin mo ang 2 bagay. Una, magaling umarte para hindi kayo mabuking. Pangalawa, kaya mong pakisamahan habang buhay kung sakaling magkagipitan at may kasal ka sa kanya sa harap ni Lolo. Huwag mong kalilimutang walang annulment record ang mga Javier. Litanya pa nito. Simulan mo nang maghanap, Rance. Si Fatima ulit ang nasa background. Narinig niya sabay na pagtawa ng mag-asawa. Napaungol siya sa iritasyon. Who's the lucky woman? Ang babaeng napipisil ng lolo niya ang pakasalan niya ang kanyang tinutukoy. Wrong. Unlucky. Rance, kilala kita. Whatever. Sino nga? No one knows. Walang sinabi si Lolo. Sinubukan kong kumuha ng impormasyon sa iba nating pinsan. Wala rin silang alam. Do something or you'll be in a real shit. You owe me one, Rance. I warn you. Malakas na tawa nito ang huli niyang narinig bago ito nawala sa kabilang linya. Napatulala na lamang siya sa kisame sa mahabang sandaling lumipas. At nang sa wakas may pangalan na siyang naisip na solusyon, ay kagad niya itong tinawagan. Oh, Rance, bakit? Si Tina iyon, ang tanging babae niyang kaibigan na hindi niya naging meantime lover. Conservative kasi ito,
at kilala ang likaw ng bituka niya, kaya hindi na niya sinubukang isali ito sa listahan niya. I heard you broke up with your man. Yes, so what? Irritableng sagot nito. Will you be my fiancé for a days? What? Gulantang nitong sabi. Kailangan ko ng false girlfriend teens. Shut up, Ranilo Javier. At nawala na ito sa kabilang linya. Napamura siya. Muli niya itong tinawagan. Ito ang gawin mo, Rance, okay? Inis na tura ng babae nang tanggapin muli ang tawag niya. Pumunta ka ng Batanes. Huwag kang magbarko o mag-eroplano. Take a bus, okay? Siguraduhin mo pagdating mo ng Batanes ay matino na yung pag-iisip mo. Muli nitong pinatay ang tawag niya. It's payback time, Rance. Mapait niyang turan sa sarili at binagsak muli ang katawan sa kama. Ito na marahil ang resulta ng pambababae niya. May kakasal siya sa babaeng pinili ng kanyang lolo. Napaungol siya sa inis. Tahimik na lumuluha si Kay. Hating gabi na noon at tahimik na ang lahat ng kasabayan niyang pasahero sa bus. She was heading to Legazpi City in no particular place. Pictures lamang at address kung saan iyon matatagpuan ang dala niya. Mula kay Warren ang mga larawang iyon na kinuha raw nito sa internet blog kung saan ang vlogger ay nagpo-promote ng lugar. Hiningan niya kasi ng suggestion ang kaibigan kung saan siya maaaring magtungo. Ayaw niya sa abroad. Halos napuntahan na niya ang mga kilalang scenery sa iba't ibang bansa. Ang gusto niya ay tahimik, yung walang distraction. Wala ang pressure ng syudad, kaya itinuro nito sa kanya ang lugar na iyon. Dahil gusto niya subukan ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Imbes na mag-eroplano ay sumakay siya ng bus. At heto nga, halos 4 na oras na siyang nasa biyahe. Siguro ay hatid ng katahimikan kaya napaiyak muli siya. Hay Lolo, bakit mo nagawa sa akin ito? Nang makita niya sa isip ang nakangiting mukha ng abuelo, ay napahikbi siya. Despite what he had done, she missed the old man. At ngayon lamang tumitimo sa diwa niya ang katotohanan na mag-isa na lamang siya at wala ng pamilya. She sobbed helplessly. Are you alright, miss? Napapitlag siya sa tanong. Mula kaninang umupo siya sa bus ay hindi na niya inalis ang tingin sa labas ng bintana. Hindi na nga niya namalayang may naupo sa kanyang tabi. Miss? Anang lalaki. Yeah. Mahina niyang sagot sa paos na tinig. Hindi siya bumaling dito. Tinuyo niya lamang ang basang mukha at sinikap huwag lumikha ng tunog ng paghikbi. You're not, sabi nito. Ang totoo, gusto ko matulog pero hindi ko magawa dahil kanina ka pa umiiyak. Sorry, aniya sa apologetic na tono. Pasensya ka na, mananahimik na ako. Kailangan mo ba ng balikat? Oh, badly, sagot ng isip niya. Pero nang mag-sink in sa kanya ang tanong, ay bigla siyang napabaling dito. Dahil patay na ang ilaw sa bus at tangi ang malamlam na ilaw lamang na malapit sa driver ang may sindi, ay hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng katabi. Bulto lamang nito ang naaninag niya. Malaking lalaki ito base sa espasyong nakuha ng katawan nito sa upuan. Hindi ako masamang tao. Anito, nabosesa niyang tila nakangiti. Safe ka sa balikat ko. And I promise you, you'll feel better. Hindi siya nakaimik. Ganoon ba kaingay ang pag-iyak niya para mag-offer ito ng yakap upang manahimik lamang siya? And why does she felt a certain urge to throw herself at him? Ganon ba siya ka-vulnerable para naisin niyang magpayakap sa kung sino mang lalaking ito? Magkwento ka if you want to. Kahit hindi ko maintindihan dahil hindi naman kita kilala. Makikinig ako. There was something in his tone that warmed her heart. Nababaliw na yata siya bunga ng kanyang mga alalahanin kaya kung ano-ano na ang nararamdaman niya. Do you mind? Masuyong saad nito. At naramdaman niya ang isang braso nitong umikot sa balikat niya at umakbay sa kanya. Dapat ay tumanggi siya at tumistansya o kaya ay tawagin niya ang driver
o ang sino man sa mga kasabayan nila para humingi ng saklolo dahil tinatsansingan siya nito. Pero hindi, wala siyang ginawa kahit ano, hindi siya tumutol. He pulled her closer, very gentle, na para bang binibigyan siya ng pagkakataong magprotesta at dumistansya, pero hindi pa rin siya umimik. Okay, let daddy hug you, crying lady. Hindi niya magawang tumawa sa sinabi nito. Ganap na siyang niyakap ng estranghero. Her face rested on his solid but warm chest, and she felt good. And he smelled great. Soap and nothing, just clean. Hindi na ito nagsalita at ang braso nitong yumakap sa kanya ay nanatili lamang sa kunsang itong bahaging pumaikot. There was no sign of danger from him. Unti-unti siyang napanatag hanggang kusa na siyang kumilos upang sumiksik pa sa katawan nito. You can cry. Narinig niyang mahinang turo nito maya-maya, as if to encourage her to pour out the hard feelings. At kapag pagod ka ng umiyak, matulog ko na rin. Tulog na ang lahat kaya matutulog na rin ako. Hindi sumagot si Kay. Ipinikit lamang niya ang mga mata. Simula nang mamatay ang lolo niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong yakap. Maraming yumakap at nakirami sa kanya mula sa burol hanggang nitong mga huling araw. Subalit walang yakap na naghatid sa kanya ng ganitong pakiramdam. It was the type of hug that said, "There's nothing to fear, you're safe in my arms." Hindi na siya nag-isip at nag-analisa pa. Hinayaan na lamang niya ang sarili. Hindi ba ito ang dahilan kaya siya umalis ng Maynila? Ang magawa ang lahat ng hindi pa niya nagagawa. Nang sa ganoon, kapag nagpakasal siya at naging unhappy ang married life niya, aalalahanin niya lamang ang 2 linggo niyang escapade at magiging okay na siya. She would create happy memories. And she found one already. Ang gabing ito sa mga bisig ng isang estrangherong yumakap sa kanya. For some reason, her tears stopped flowing and later on, nakaramdam na siya ng antok. Isang tinig ang gumising sa diwa ni Kay. May sinabi ang tinig na iyon pero hindi niya naintindihan. Pagkatapos na iyon, mga kaluskos at yabag ang naramdaman niya. Saglit siyang nakiramdam. Nakahinto ang bus. Unti-unti siyang nagmulat na mga mata. Napaungol siya dahil sa pagkasilaw sa liwanag. Maliwanag na ang ilaw sa loob ng bus at nagsisibabaan ng ilang pasahero. Napakurap-kurap siya. Nasaan na ba sila? Muling nagsalita ang tinig kanina. Ang konduktor pala ng bus. At noon din lamang niya napagtanto kung nasaan siya. Yakap-yakap pa rin siya ng katabi niya. Bigla siyang dumistansya na naging dahilan na bigla nitong pagkagising. Tulog na tulog din pala ito habang yakap siya. Samantalang siya naman ay payapang-payapa sa mga bisig nito buong gabi. What? Nabiglang tanong nito na animo ay may hold up at nagtama ang mga mata nila. Hindi niya napigilan ng pagsinghap habang titig na titig sa light brown nitong mga mata na animo ay tutunawin ang kahit na anong titigan. It was as if everything had stopped and they were left in the place where everything was beautiful. At tanging pintig na lamang ng puso niya ang tunog na naririnig niya. Hi! Sabi nito na tila noon lamang naging aware sa paligid at sa nangyari sa pagitan nila. Kitang-kita niya ang unti-unting pagguhit ng ngiti sa perpekto nitong mga labi. Napasinghap siyang muli at naramdaman niya ang pag-init ng pisngi. Idedemanda mo ba ako? He asked and still smiling. Hindi pa rin siya nakasagot, sa halip ay napalunok. Now Kay, meet the king of the gorgeous, Adams on earth. Mas lumawak ang ngiti nito nang makitang nakatulala pa rin siya. This man definitely knew how to use his charm. Muling nagsalita ang konduktor. Noon lamang niya napagtantong nagmistula siyang tanga sa harapan ng katabi. And for heaven's sake, hindi ito ang unang pagkakataon nakakita siya ng gwapo. Ano daw ang sabi niya? At inilipat niya sa konduktor ang tingin. Kung gusto mo raw gumamit ng CR, bumaba ka at bumalik ka agad nang sa ganon ay hindi ka maiwanan ng bus. Tila na-amuse nitong paliwanag. Kung hindi siya nagkamali, Bicol dialect ang gamit ng konduktor. Bicolano ka?
Tanong niya. Iba ang itsura nito sa mga kasabayan nila. Sa eroplano ay madalas niyang makasabay ang mga tulad nito na kahit nakasuot lamang ng jeans at polo, halatang hindi basta-basta. 1/4. Tugon nitong nakangiti pa rin. 1/4 Spanish-American and half Filipino. That makes you 3/4 Filipino. Nasa Luzon ng Bicol sa pagkakaalam ko, sabi niya. Bahagya siyang natawa. Napangiti na rin siya. Mas gwapa ito kapag tumatawa. Bababa muna ako. Anitong nakangiti pa rin. Alam mo ba kung nasaan ang CR? Pwede mo akong samahan? Aniyang naghanda na rin ito sa pagtayo. Bawal. Ngiti nito. Bawal ako sa female comfort room. Natawa siya at kamuntik na niya itong mahampas. Naalala niya si Warren na malaking tulong ang sense of humor kapag wala siya sa mood. Tara na! Yaya nito at nauna na naglakad sa aisle upang bumaba sa bus. Sumunod siya. May coins ka ba? Tanong nito sa mahinang boses. Ha? Aniyang kumunot ang noo. Wala eh. Kinapaan niya ang bulsa. 100 pesos lang ang pinakamalit kong bills. Why? Sa halip na sumagot ay hinawakan nito ang isang kamay niya at inilagay sa kanyang palad ang 5 piso. Umawang ang mga labi niya para magtanong pero naunahan siya nito. Hindi tinatanggap ang 100 peso bill sa loob. 3 piso lang. Walang maintindihang tumango-tango lamang siya. Bayad sa paggamit ng banyo, miss. Anang kasunod niya, napansin yatang nagtataka siya. Ang tanging nasabi niya. Salamat sa iyo, Lolo. Kung hindi dahil sa addendum nyo, hindi sana ako nagmukhang tanga sa dulo ng pilang ito. Naisip niya nang sa wakas ay 2 na lamang silang nasa labas ng CR. Hihintayin kita doon. Anang lalaking kasama niya. Malapit sa food stand ang tinutukoy nito. Okay, ngumiti siya ng pasasalamat rito.